Iginiit ni Attorney Harry Roque na hindi siya pwedeng hulihin habang pinoproseso ang hiling niyang asylum sa the Netherlands. Tinawag naman niyang fake news ang impormasyong nag-request din ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Opo, ako po. Sa bibig na mismo ni dating presidential spokesperson Harry Roque nang galing, nag-apply na siya ng asylum sa the Netherlands. Ito'y sa kabila ng arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng House Quad Committee kaugnay sa pagkakadawit niya sa illegal na pogo. Wala po ako ngayon sa Hague dahil ang utos na ating Vice President at tupagin ko muna yung aking asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Giit ni Roque, hindi siya pwedeng hulihin habang gumugulong pa ang proseso para sa hinihingi niyang asylum. Pero hirit sa kanya ng Malacanang. Mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Mas maganda pong umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Pero aminado ang Malacanang na sa ngayon, hindi sila pwedeng humingi ng tulong sa Interpol para ibalik sa bansa si Roque. Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya maituturing na fugitive, hindi naman po natin mahihiling sa Interpol na magkaroon ng red notice. Samantala, wala raw anumang impormasyon ng Malacanang sa balitang sinubukan ni dating Pangulong Duterte na humingi ng asylum sa China. Kahit si Roque, tinawag itong fake news. Hindi raw kasapi ang China at Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Kaya imposible raw na nag-apply si Digong ng asylum doon. Matatanda ang dumalo ang dating Pangulo sa pagtitipon ng mga OFW sa Hong Kong bago na aresto pagbalik niya sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.